gusto niyo mapunta sa Pilipinas si Rico Chirica. Ngayon po mga amigo, ang sa akin, sabi ko kay Belgium, ang maganda gawin, yung Rico na tatay, Rico din kasi tatay, pumunta sa Equatorial Guinea at siyang mag-ayos. So sinabi na ni Belgium na kumusta na Kuya Raul? Kumusta ka na? eto, bilasa pa rin ng hasang. Bilasa pa rin ng hasang. Pagod! Smio! Galing kami Bulacan mga amigo. At nagtingin kami ng ibablog ko sana. Nagtingin kami ng mga bintana para sa may dream house natin. Ang gaganda ng bintana, yung mga materyales. Tapos ang ganda rin ng presyo. Kaya ang presyo, hindi. Pero hindi niyo makikita yun sa mga dito sa mga ordinary, sa mga bahay-bahay dito sa ibang ito yung mga materyales na talagang quality. Tsaka pagka ano yung bintana na hindi ka makakapasok basta-basta. Na kahit anong gawin mo, hindi mo ganoon. Kailangan syempre natin mag-invest sa ganoon kasi nga syempre for our safety. Ngayon, hapon nga po ako, nakarating kami ng Balagtas sa Bulacan. Yung sasakyan ni Marvin ay napakainit, pambihira. Sabi ko, ano ba yan? Tinawag ni Marvin kung bakit gano'n yung sasakyan niya. Yung pala meron yata condenser ata o something gano'n. Abay, hapon nga po ako, pagod ako. Tapos ngayon pumunta kami sa City Hard. Paano man si Ninong ay kinumpute yung tiles hindi pala kinumpute yung sa labas. Adi kulang ng 75 pieces sa hardiplex. Kailangan na bukas, sisigin na naman ako ngayon, alas 5 just na. So wala akong choice, kailangan ma-deliver bukas yun kasi kailangan na. Pagka hindi, iba ang gagawin nila. Ganun po mga amigo. So habang nasa biyahe kami kanina, ito pala sasabihin ko sa inyo mga amigo. Ito ay kwento mo na. Kwento ko sa inyo. Merong dating kung natandaan niyo po si Marisol, mayroong Pilipino, may Pilipino na asawa na si Rico at ang kanyang mga anak ay si Rico Trica na Pilipino tatay, tapos si Asya. Na-vlog mo na yun, di ba? Na-vlog ko na yun before, hanapin niyo po mga amigo sa mga bago na subscriber. Ito yung mga sir, matutulungan mo dati? Tinulungan ko dati ng ilang taon yun mga amigo kasi nagkaroon ako ng problem kasi sa nanay. Almost ilang years ako nagbabayad ng paupahan nila doon. Walang nangyari mga amigo kasi kahit anong negosyo ang itulong natin, wala sablay. Pero nauunawaan ko naman, gawa ng sa Equatorial Guinea, pag nagnegosyo ka, hindi ganun kadali. Syempre wala mo silang kakayanan, hindi naman sila naturuan sa pagnenegosyo. Kung ano lang yung negosyo na akma sa kanila. So, merong isang sponsor kasi before na gusto pauwiin si Rico at si Rica, yung dalawang bata nga na Pinoy. Ngayon, kaso nga lang po mga amigo, nung isang araw na i-content ko yun, na i-live ko. Sabi ko na si Rico at Rica, gano'n, naikwento ko. Basta nagkwento ko about sa live ko. Ngayon, nag-message kay Kuya Belgium, yung isang sponsor before, at gustong tulungan si Rico at Rica para makauwi sa Pilipinas. So meron pupunta po sa meron pupunta sa Pilipinas, si Rico at Rica, kung po maaayos yung dapat ayusin. So ganito po yon, yung sponsor po mga amigo ay taga-Amerika yon at gusto ngang ayusin yung mga papeles, yung documents. So sabi ko kay Kuya Belgium, si Kuya Belgium kasi ang kachat. Sabi ni Kuya Belgium, hindi ganoon kadali kasi, di ba? Ang possible na pinakamagandang gawin, nag-suggest ako, sabi ko ganito. Yung tatay na nasa Pilipinas pala, kaya pala hindi namin makontak na sino wala cellphone. O yun, wala cellphone. Ngayon, nung nawala ang cellphone, syempre, hindi na tagal-tagal ko pinokontak noon at one time nag-message pa sa akin pero hindi ako nag-reply So balita ko kasi yung Rico Trica, sabi ni Joanna ay sobrang payat daw at talagang hirap ang buhay doon at nakatira sa Bereta. Yun po yung parang squatter area doon sa may Equatorial Guinea. Ngayon, sabi po mga amigo ni
sponsor na nawala daw po yung cellphone, kaya ganoon. Ewan ko, nabuhay na naman yung ano na yan, yung ganyang istorya na gustong pumunta gusto papunta sa Pilipinas o gusto papunta sa Pilipinas si Rico Chirica. Ngayon po mga amigo, ang sa akin, sabi ko kay Belgium, ang maganda gawin, yung Rico na tatay, Rico din kasi tatay, pumunta sa Equatorial Guinea siyang mag-ayos. So sinabi na ni Belgium na ganito magagastos. Pagka nagpunta doon, syempre ayusin yung passport mo ni Rico kung okay pa. Hintay ng 2 to 3 months. Mag-aantay ng visa, o may visa doon. Alam ko online lang eh. Online. May online visa naman, and then makakarating naman si Rico doon. And then right after nun, kakausapin niya, pupunta siya na from Malabo, pupunta siya ng Bata. At alam ko naman kung saan yung lugar. Kaya lang si Rico po, mga amigo, ay matanda na yon. Sobrang tanda na, senior na mahigit. Siguro ngayon mga 63 na siya. So sinin sa akin yung picture, send ko sa'yo. May picture. Sino ni Ate Mel. Check. Si Rico? Nature ni si Rico ito yung ano. Si Mel na. Ayan. So, ito pala. So ayun, sabing ganon, sabing yun ang sinuggest ko kay Belgium kasi ayoko naman na ako mag-asikaso ng mga lahat. At i-explain ko sa inyo mga amigo kasi yung nanay na yan, si Marisol, ginawa ko ng problema niyan. So ayoko na magkaroon ng ito na si Rico ngayon. Si Manong Rico, ayan, si Rico. Yun. Ayoko na magkaroon ng communication. Blackmail ka kasi dati. Binlockmail kasi ako niya ni Marisol. Ngayon, sabi niya papupulis niya ako. That time pauwi na kami sa Pamilya that time. So, sabi ko, ayoko nang diyan. Kung gusto niya, ang maitutulong ko lang is kung paano aayusin ang dapat ayusin doon. So, siyempre, ang dapat ayusin doon ay yung ang mangyayari niya si Rico ang mag-uuwi ng mga anak niya. Yun lang ang pwede. Pero possible niyan, ewan ko kung sasama si Marisol. Pero tingin ko baka sumama yung si Marisol. Yan yung tinulungan natin na may anak na may tatay na na Pilipino. Kaya lang ayoko nga ng sa kanya, ayoko na ng connection. Kaya sabi ko kay Belgium, sabihin mo kay diyan sa may mag-sponsor na ganito magagastos diyan. So sa ticket pa lang sa isang tao pa lang halos 200,000 pesos. So kung tatlo sila nasa 600,000 pesos plus yung 600, tama nga nasa 1M. 1M. Oo, nasa 1M yan. Kasi passport. Oo, passport. Passport doon. Depende tapos kung maghintay ka pa ng 2 months ba 3 months? Depende kung kailan ma-release. So, kasi di siya urado kaya ng Pilipinas, bibigyan kang 2 weeks, receive mo na. Doon hindi. Oo. So, tapos mayroon pang padulas doon. Oo, ganon. May padulas pa doon. Kaya sabi kong ganon, ayoko nang ganon. Kung gusto ka ako, ang maitutulong natin para sa kanila, yung Rico, yung tatay ang mag-aayos ng lahat-lahat para makauwi yung mga bata dito. Kasi kahit ako, gusto ko rin syempre makauwi yung mga bata. Kaso ang problema po ay yung nanay. Kaya po sabi ko gano'n, ayoko pumasok sa isang sitwasyon na problema na naman ako. Yung ginawa nga lang sa akin, hindi okay di ba? Ganun pala ho ganun po pala si Marisol, mga amigo, mapagawa ng problema. Kaya sabi ko po mga amigo, if ever na may maitutulong ako kay Rico ay bukod sa pag-aayos doon ay syempre kung need niya ng contact doon, nandun naman si Aya kasi hindi daw kasi sumasagot ako tsaka sabi ng sponsor, di daw ako sumasagot tsaka si Aya. Ako po kasi mga amigo, sobrang busy ko, talagang hindi niya ako maapuha plano sa umaga. Gabi ko lang nababasa yung mga message sa akin or minsan hapon ganyan. Kagaya ngayon, timo sa kalye pa tayo, hapon na. So, yun. Para sa akin, mga amigo, okay lang naman tumulong. Kaso, kapag ganyang inabuso ka na at naibigay mo na yung best mo para sa kanila, especially dyan sa family na yan, ay syempre dapat putuloy ng koneksyon. Yun lang naman ang dapat natin na dapat kong gawin. Kasi, binigyan ko na siya ng separation. Magbigay nga ako ng separation dyan separation pay. Alam na dyan? Nagbigay ako ng separation pay dyan. May separation pay pa, hindi mo siya katrabaho sa akin. Laki na binigay ko. So, sa totoo lang, kasi ginawa pa ako ng issue na type ko daw siya.
At hindi nang binasted daw niya ako ng babae na yun eh, sabing gano'n eh. Ako daw si Asha naman daw ang gustuhin ko, ganun. Sabing gano'n. Napaka pangit yung ginawa sa akin. Pero sabi ko nga po mga amigo, na wala naman na yung communication at okay na yun, mas okay na. Pero maganda yung adikain ni ate. Maganda yung adika para sa mga ito. anak niya. Totoo yun. Kasi pag napunta sa Pilipinas, pwede niya ni-apply ng Filipino citizen Yun or nga eh. pwede siya magkaroon ng passport na Pilipino. Ang balita ko, kasi tapos pwede, aside from that, pwede siya mag-aral pa sa public school. Hindi siya gani ng mga inampon mo nasa public sa international sa mga private school pa ang papasukan. Yung kasi pag na-apply niya yung Philippine citizenship kasi tatay niya Pilipino, pwede siya mag-apply sa public school. Yun ang kaigihan. May advantage naman ng pagkuha ng dalawa niyang anak. Tapos po mga amigo, mamaya na. Tapos po mga amigo, maganda yung adikain ng sponsor. Kaya nga lang po mga amigo, ang mahirap po doon ay yung papaano mapupunta yung dalawang bata dito. Kasi sa totoo lang, kahit na yung dalawang bata lang na to ang makapunta sa Pilipinas, malaking bagay yun para kay Marisol, para yung mga anak niya ay makatulong din or makasama niya yung tatay niya kasi matanda na po si Rico. Ang sabi po pala mga amigo ay wala namang problema kay Rico kung yung mga anak ata ang tutulong. Basta ganoon, yung mga anak ang magsisilbing ang kukuha sa mga bata kasi matanda na po yung tatay na to. Willing sila na sila ang madala na sa Pilipinas. Oo. Willing naman ata daw yung nanay, sabi. Kaso nga lang, di daw rin makontak yung nanay kasi nga, di ba, sabi ni Joanna, sira daw yung cellphone. Oo, sila ang cellphone. Magkakilala sila. Yes, magkakilala sila. Kapitbahay sila. At lahat ng mga sinabi, kaya ko nga nalaman ko kay yung ginawa sa akin ni Marisol na kesyo may gusto daw ako sa kanya, pati yung anak niya, ganun daw, type ko din daw, tapos binasid daw nila ako parehas, parang ganun. Sabi ko nga ganun, sabi ko lahat nga ginawa ko para sa kanila nagawa ko na yung best ko tapos pagkayari gusto pa nila magsinungaling, diba? Oo. So yun po mga amigo, sa lahat ng kinuwento ko, ayoko na ako ang maging way para dyan sa yan. Kung gusto ni Aya, siya na lang. Kung gusto ni... Kasi Aya, siya kung nga hirap ayun yung mga ganun sino ang may responsibilidad. gusto, ang siguro Hirapan ang pinakamagandang gawin, yung tatay na lang gumawa ng paraan. Ayun tatay, kailangan pumunta siya. Pero tutulungan lang natin, ituro kung nasaan siya. Yun lang kasi Joanna makakapagbigay rin ng hint kung saan nakatira information regarding sa kasi sa totoo lang, yun talaga yung pangako ko dati. niya. Yun dati yung pangako ko dati kung hindi nagkaroon ng problema, nagkaroon ng problema. Wala bang anak si Kuya Rico dito? Maraming anak si Rico dito. Sa Pilipinas? Hindi ako nagkakamali, 2 o 3. Okay. Oo. So ayan po mga amigo, sabi nga ni Kuya Raul, ayoko ng koneksyon sa bilang to. Ang maitutulong ko lang ay ituro o magbigay ng impormasyon sa kanila. Pero yung pag-ayos ng passport at lahat-lahat niya at pagkaroon ng communication kay Marisol, hindi po mga amigo. Dahil yung ginawa niya sa akin ay sobra-sobra po. So thank you so much po mga amigo at paalam po muna. God bless po.